Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, dito sa samahan sina Franco, Miranda at Carla Abellana. Sa paghatid ng mga mainit na balitang kinalat at tinutukan ng SMNI sa ating investigasyon. Alright, panoorin po natin guys. And without further ado, let's do watch. Ng bugso ng ating balitaan, binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng investigasyong ipinag-utos nito sa mga maanumalyang flood control projects. Git ni VP Sara, tila naghahanda lang ang Pangulo ng palusot sakaling muling bumaha sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Sinimulan na ng Senado ang pag-imbestiga sa mga pangunahing kontratista ng madepektibong flood control projects sa bansa kasunod yan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero giit ni Vice President Sara Duterte, hindi lang mga kontratista ang dapat managot kundi pati mga kongresistang may kontrol sa pondo. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Muli ring binanata ni VP Sara sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico na ani ay kumukontrol at naghahati-hati sa pambansang budget, bagay na siya ring dahilan kaya siya bumitaw noon sa Department of Education. Sa Department of Education, binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education. Dagdag ni VP Sara, matagal na niyang iniulat kay Marcos Jr. ang panghihimasok ng mga kongresista sa pondo ng bayan pero hindi raw ito pinansin. Kaya ipinagtataka ng bise ang bigla ang pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga flood control projects. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa pero noon ay wala siyang reaction tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ayan, para hindi siya masira sa taong bayan. Kaya ginawa niya yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa 55 milyong pisong ghost flood control project sa Bulacan at ang pagsasampa ng mga kasong kriminal. 55 bilyon, no? Bilyon. Laki. Kabilang ang falsification at economic sabotage laban sa kontratista ng proyekto. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang matinding galit matapos matuklasan na hindi man lang nasimulan ang naturang proyekto sa lugar, kahit bayad na ang kontratista. Si Creslin Catarong magbabalita. Sabay ng isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Liwag sa Bulacan, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at galit. Makaraang matuklasang ito'y isang ghost project. Sa tala ng Department of Public Works and Highways, ang proyekto na nagkakahalaga ng 55.7 milyong piso at sumasaklaw sa 220 metro ng proteksyon sa tabing ilog ay 100% kumpleto at ganap ng nabayaran noong Hunyo ng taong kasalukuyan. Ngunit sa inspeksyon ng Pangulo nitong Miyerkules, wala siyang nakita na palatandaan o bakas ng anumang aktibidad ng konstruksyon sa lugar. Kaming makita isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa mga lokal na opisyal, nakipag-ugnayan umano ang kontratista sa mga lider ng barangay at nangakong sisimulan ang proyekto at humingi pa ng tulong mula sa komunidad. Ngunit makalipas lamang ang ilang panahon, umatras na umano ang kontratista nang walang malinaw na paliwanag. Ibinunyag din ni Marcos Jr. na hindi na matagpuan ang orihinal na kontrata para sa proyekto na nagbubukas ng mga katanungan tungkol sa transparency at maayos na pagdodokumento sa mga ahensyang nagpapatupad ng proyekto. Pinaghihinalaan niyang ilang ulit na itong nailipat sa iba't ibang subcontractor dahilan upang mahirapang matukoy kung sino ang tunay na may pananagutan. Sinabi nagpatulong daw sa barangay at sabi sisimula na ito. Ngunit after a while, 220 meters o 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while hindi na matutuloy. So siguro nabayaran na kaya tumatras na. Ayan, nabayaran tapos umalis na, no? Nang tanungin tungkol sa isinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga proyektong infrastruktura sa Bulacan, kinumpirma ni Marcos na pinag-aaralan ng pagsasampa ng mga kasong legal, kabilang ang posibleng mga kaso ng falsification at economic sabotage. Iniutos na rin niya ang masusing investigasyon sa Anyay Ghost Project.
falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Sa tanong naman kung maaaring magsampa ng kahalintulad na kaso kaugnay ng kaparehong issue sa iba't ibang bahagi ng bansa, sinabi ng Pangulo na ito ay nakadepende sa magiging resulta ng isinasagawang pagsusuri ng pamahalaan. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang publiko na patuloy na magsumite ng mga ulat, larawan at video ng mga kahinahinalang proyekto. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang mga investigasyon sa iba't ibang proyektong pinondohan ng gobyerno na iniulat ng taong bayan dahil sa mga irregularidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Nanawagan si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na pananagutin ang mga nasa likod ng Dapat lang panagutin ang mga nasa likod ng Ghost Project. Ayan, bilyon-bilyon ng binigay dyan, no? Ghost Flood Control Projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Senador, karapalan na ang nakawan sa kaban ng bayan. Narito ang report ni Troy Gomez. Mariing kinundi na ni Senate Deputy Majority Leader J.D. Ejercito ang pag-iral ng Ghost Flood Control Projects matapos itong aminin mismo ng DPWH. Kinestyon ni Ejercito kung saan napupunta ang taunang 350 bilyong pondo para sa flood control na tila hindi ramdam ng mga lugar na laging binabaha. Muli ring iginit ng Senador ang pangangailangan para sa malakihang solusyon gaya ng floodways, spillways at water impounding project at hindi puro madilit na slope protection at drainage works. Nito ay muling inihain ni Ejercito ang Senate Bill No. 2 o MIND Act na magtatakda ng 30 taong master plan sa mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa. Binigyang diin ni Ejercito na kung hindi magiging buo at sistematiko ang pagpapatupad ng flood control projects, mananatiling bigo ang bilyon-bilyong pondo na nakalaan para dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Naging mainit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga flood control projects. Binanggit ni Senador Dante Marcoleta ang umano'y pagkakasangkot ng isang gobernador sa Region 10. Si Almar Persuelo magbabalita. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Isa-isang sinuri ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga ahensya ng pamahalaan na responsable sa naturang mga proyekto kasama ng mga contractors. Sa lahat ng naririto ngayon sa pag-uumpisa ng ating pagdinig sa isang pinaka-controversial na paksa, ang usapin patungkol sa mga flood control projects na pinagmagatang The Philippines Underwater. Nabanggit sa pagdinig na sa mahigit 5 bilyong pisong budget para sa flood control, 100 bilyong piso ay napunta lang sa 15 contractors. The amount of some 100 billion pesos or 18% of the entire 545 billion budget for flood control projects between July 2022 to May 2025 was awarded to only 15 out of 2,409 accredited contractors. Ngunit sa lahat ng contractors na nabanggit, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ang tila nagpainit ng ulo ng Senator Marcoleta. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, ano ba yun? He was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Base sa investigasyon, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ang pangalawa sa may pinakamalaking nakuhang proyekto na kung saan umaabot sa mahigit 7 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025. Ayon kay Senador Marcoleta, ginagamit lang umano ng mismong gobernador ng Misamis Occidental ang lisensya ng naturang contractor para sa mga maanumalyang proyekto. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. Babala ni Senador Marcoleta sa gobernador. I hope he's listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Sinisika pa na SMNI kunin ang panig ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal hinggil sa issue. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo. Yung pala may dahilan, no? SMNI News. Pinahihinto ng Quezon City Government ang konstruksyon ng Mariblo Pumping Station ng DPWH na anilay posibleng magdulot na pa ng mas matinding pagbaha sa mga nakapaligid na barangay. Samantala sa San Juan City, tila nagmistulang malaking basurahan ang San Juan River dahil sa walang pakundangang pagtatapon ng basura sa ilog. Rubriko magbabalita.
Sandamakmak na basura sa San Juan River ang nilinis ng MMDA katuwang ang ilang pribadong grupo. Ikinalugod ito ng lokal na pamahalaan ng San Juan dahil tuwing may malalakas na ulan, umaapaw ang ilog. Tuwing malakas po ang ulan, lalong-lalo na nung nagkaroon tayo ng sunod-sunod ng mga bagyo at habagat, ay talagang umaapaw po ang tubig dito sa San Juan River. At kung nasilip niyo ang ating San Juan River ngayon, makikita niyo po ang dami ng basura na nakukuha ng ating trash trap. Git pa ni San Juan City Mayor Francis Zamora, kailangan ding palalimin ang ilog dahil mababaw na ito. Yung lalim po kasi ng ilog ay hindi na po katulad ng dati sapagat nag-ipon-ipon na po yung burak, yung basura at mas mababaw na siya ngayon. Kaya konting ulan lamang ay umapaw na po ito. So mahalaga po talaga na bumalik ang dating lalim ng ating mga ilog at mga creek. Ayon sa MMDA, 2 truck na ng basura ang kanilang nahakot bandang alas 11 ng tanghali. Tiniyak ni MMDA Chairman Romando Ortez na hindi sila hihinto hanggat hindi nalilinis ang mga ilog at estero sa Kalakhang, Maynila. Definitely, tuloy-tuloy naman po yan. Sabi ko nga po sa inyo, meron na tayong mga kagamitan, meron tayong personnel, at marami na po tayong volunteers, padami po ng padami. Hindi po tayo titigil doon sa 23 steros. Meron po tayong 273 na waterways po na kailangan po talaga lahat linisin natin. Kapwa namang ipinananawagan ni Ortez at Zamora ang disiplina sa mga residente at ugaliing itapon ang mga basura sa tamang lugar. Samantala, binara naman ng Quezon City Government ang planong Mariblo Pumping Station ng DPWH. Sa inilabas na letter of objection, iginiit ang QPLGU na bawal magtayo sa creek base sa water code. Bukod dito, posibleng mas lalong lumala ang pagbaha dahil magpapaliit ng daluyan ang disenyo ng pumping station at kulang ang kapasidad nito. Ayon sa QC Government, dapat lahat ng flood control projects ay tumutugma sa Drainage Master Plan para tunay na makapagbigay solusyon. Kasabay nito, lumakas din ang panawagan ng mga alkalde na kabilang sa Mayors for Good Governance para sa transparency sa flood control projects. Sa inilabas nilang pahayag, iginiit na Quezon City Mayor Joy Belmonte, Baguio City Mayor Benji Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto at iba pang alkalde na dapat ilantad ang lahat ng dokumento, kontratista at mga politikong sangkot sa proyekto. Giit pa ng grupo, matagal nang nagdurusa ang mga Pilipino sa baha at korupsyon, kaya panahon na raw para sa tunay na transparency at pananagutan. Dagdag pa nila, ang mga mapapatunayang nagnakaw sa pondo ay dapat hindi lang tanggalin sa pondo, kundi tuluyang makulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Abangan, update sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahat ni Vice President Sara Duterte. Kung ano ito, alamin. Ilang mga empleyado ng National Food Authority tinatawa ng preventive suspension dahil umano sa mga irregularidad. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng SMNI. Alright, tayo napakinggan at napanood po natin ng kurakot sa flood control, no? At dapat makulong daw, dapat magsisi. At mga nilustay na pera para dyan. Alright? Maraming salamat sa inyong panonood. Pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one and peace out.